Sige mga tao, may isang talagang kawili-wiling nangyari lang sa Hungary. May bagong punong ministro ang Hungary at nalilito ang mga kaliwa dahil galit sila kay Viktor Orban. At para patas, hindi rin ako tagahanga ni Viktor Orban dahil sunod-sunuran siya kay Putin. Ayoko rin sa mga sumusuporta o sobrang humahanga. Para sa mga otoritaryong leader tulad ni Vladimir Putin, hindi lang siya sumpa sa mga Ukrainyano, kundi pati sa mga mamamayang Ruso. Halos 1.2 milyong Ruso ang namatay o malubhang na sugatan o napinsala dahil sa walang tigil niyang paghahangad ng pagpapalawak ng teritoryo. Gusto ko rin si Viktor Orban dahil hindi siya yumuko sa EU at hindi niya pinuno ng migrante mula sa ikatlong mundo ang Hungary kahit pa araw-araw siyang pinagmumulta ng 2 milyong dolyar. Kaya't inilalagay nilang kanilang taya sa bagong taong ito at inendorso siya. Iniisip na siya ay yuyuko sa kanila. Pero ulaan mo kung anong nangyari. O tingnan mo, hindi naman ako eksperto sa politika ng Hungary at wala akong alam dito. Base lang ako sa unang bahagi ng talumpati ng pagbate na lumabas. Napansin ko, tinatawag nilang diktador si Viktor Orban. Pero umamin siya ng pagkatalo 2 oras bago magsara ang botohan. Anong klaseng autoritarya na diktador ang umaamin ng pagkatalo? Ganyan din ang sinabi nila tungkol kay Trump. Tinatawag ng kaliwa na pasista ang lahat maliban sa kanila. Hindi natin dapat seryosoin ang sinasabi ng kaliwa. Pero pakinggan mo ang talumpating ito. May pagbabagang darating sa Hungary. Mawawasak na ang otoritaryang aparato ng estado ni Orban. Itong taong ito, si Magyar Péter, siya na ang bagong punong ministro ng Hungary. Pakinggan natin ang masasabi niya tungkol sa migrasyon. Hindi rin siya sunod-sunuran kay Putin kaya gusto ko siya. Babasahin ko ito. Penya nating gagawin. Malinaw kung sasabihin sa Pangulo ng European Commission at lahat ng leader ng Europa na mahigpit ang posisyon ng Hungary sa ilegal na migrasyon. Hindi kami tatanggap ng kasunduan o mekanismo ng alokasyon at pananatilihin ang bakod sa timog na hangganan. At talaga namang ayusin namin ang mga butas na nandoon ngayon dahil may mga butas sa bakod na yon sa hangganan. At malamang, hindi aksidente iyon. Hindi tulad ni Viktor Orban, hindi namin palalayain ang 2,000 at 200 na hatulang human trafficker mula sa kulungan sa Hungary. Hindi namin ililipat ang mga migrante sa hangganan ng Slovakia kung pabor ito sa interes ng mga kaibigang sosyalista nating Slovak sa eleksyon. Dapat kami nagsasalita at layunin naming protektahan ng bansa at Europa laban sa ilegal na migrasyon. May legal na paraan ng migrasyon na dapat igalang. Hahanap kami ng paraan para di magbayad ng multa. Ayaw rin niyang bayaran ng multang matagal ng binabayaran ni Viktor Orban dahil hindi nito hinayaang bahain ng ilegal na migrante ang bansa niya. Dahil ito ay kulang talaga sa budget ng Hungarya. Para sa akin, maling paggamit din ang ginawa ng mga Orban dahil wala pang legal na solusyon para mapigilan ang ilegal na migrante. Makatarungan ang puntong yon. At hindi dapat ibayad ang pera sa Hungarya. Pero isa pa yung issue na ayusin natin. Magpapatupad si Tisa ng mahigpit na pulisya kontra ilegal na migrasyon. Akala ko yun ang pangalan ng kanyang partido. Salamat. Kaya ang bagong punong ministro ng Hungary ay hindi magpapapasok ng maraming migrante mula sa ikatlong mundo. Pero umaasa ang mga kaliwang globalistang woke na bubuksan niya ang Hungary para sa mga migrante mula sa ikatlong mundo. Sobrang bumaliktad yon laban sa kanila. Sana manatili itong ganito.